pinagdiriwang natin o ginugunita natin si San Bernardo ng Clairvaux. At siya ay yung magandang halimbawa sa sinabi ng ating Panginoon na sino mang magtiis na iwan ng tahanan, kapatid na lalaki, babae, mga lupain, mga anak, alang-alang sa akin ay tatanggap ng makasandang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Si San Bernardo, mga kapatid, ay galing sa maimpluwensya at mayamang pamilya. Pero iniwan niya ang kanyang tahanan para maging monghe sa edad na 22. At the age of 22, umalis siya sa kanila para sundan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagiging monghe. Oo, iniwan niya ang kanyang tahanan. Iniwan niya ang kanyang nanay, tatay, malamang mga kapatid at lahat ng meron siya. Pero ano yung naging kapalit nito? Sa pag-iwan niya ng kanyang tahanan, napalitan ng mas maraming tahanan sa pamamagitan ng mga monasteryo na itinatag niya. At napakaraming monasteryo sa Pranses ang kanyang naipagawa. Iniwan niya yung tahanan niya, pero napalitan ng mas maraming tahanan. In the same way, iniwan niya ang kanyang pamilya, ama't ina, mga kapatid, pero napalitan ng mas maraming ama, ina, kapatid at mga anak sa pamamagitan ng mga monghe na nakasama niya. At malamang, ang naging kapalit ng lahat ding yon ay ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, may mga bagay na mahirap iwan pero kailangan. Kahapon na dinig natin yung kwento nung mayamang binata na umalis ng nalulungkot dahil napakayaman. At bakit siya umalis ng nalulungkot? Dahil sinasabi ng Panginoon, hinihingi sa kanya na iwan niya ang kayamanan niya at sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. At yung Ebanghelyo ngayon, yung kadugtong nung kahapon. Ano yung sinasabi ng ating Panginoon? Napakahirap para sa mayaman ang pagharian ng Diyos. Mas madali pa sa kamelyo na pumasok sa butas ng karayom. Unang-una, i-contextualize muna natin. Pag yung sinasabi ng ating Panginoon na mas madali pang pumasok yung kamelyo sa butas ng karayom, noong panahon na yun kasi sa Jerusalem, of course, meron niyang wall, may bakod yan. Meron diyang pinto na ang tawag, butas ng karayom. At kakasya lang doon yung kamelyo, kasi daanan yun talaga ng kamelyo at ibang mga hayop, pero kakasya lang doon ang kamelyo kung walang daladala. Pero usually, yung mga kamelyo, meron niyang mga bag na daladala, meron niyang mga carrier. So ang ginagawa ng mga may-ari sa kanila, tinatanggal muna yung daladala ng kamelyo bago makapasok yung kamelyo sa butas ng karayom, doon sa gate na tinatawag na butas ng karayom. And then, papapasukin yung kamelyo, saka bibit-bitin ng may-ari yung mga bagahe. Parang ganun kasi yung kayamanan sa buhay natin. Minsan, nakakahadlang ito para mas makasunod tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Pero hindi masama ang pagiging mayaman. Never naging masama ang pagiging mayaman. Hindi naging problema o hindi magiging problema ang pagiging mayaman. In fact, ito nga yung solusyon sa kahirapan, di ba? Pero bakit sinasabi ng ating Panginoon na sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos? Dahil yung sinasabi dito ng ating Panginoon na mayaman ay yung mayayaman na walang pakialam sa mahihirap. Yung mayayaman na kahit mayaman, hindi kayang magbahagi sa mga nangangailangan. Yun
Yun yung klase ng mayayaman na hindi mapagharian ng Diyos. Diba? Dahil kung ikaw, meron kang resources, meron kang kayamanan, meron kang maibabahagi sa kapwa mo, paano mo matitiis yung iyong kapwa na nakikita mong naghihirap at hindi sila mabahaginan? Paano mo matitiis yung kapwa mo na naghihirap, naghihikahos, habang ikaw nagkakamal ng maraming kayamanan? Yun yung magpapahirap sa atin sa pagpasok sa kalangitan. Yun yung magpapahirap sa atin sa pagpasok sa paghahari ng Diyos. Pero bakit ba napaka-tempting? Bakit ba napakalaki ng tukso ng kayamanan sa atin? Kasi merong ibinibigay ang kayamanan na kaya ding ibigay ng Diyos. O kaya baliktad, merong ibinibigay ang Diyos na kaya ding ibigay ng kayamanan. Unang-una, protection. Kaya tayong proteksyonan ng Diyos, pero kaya din tayong proteksyonan ng pera. Diba? Kapag may pera tayo, kaya nating magbayad para proteksyonan tayo. Kaya nating gamitin yung pera natin para mabigyan tayo ng proteksyon. Kaya nating iangat yung security ng ating bahay, kaya nating mag-hire ng security, kaya nating gumastos para mas maging secured tayo, kaya tayong proteksyonan ng pera natin. Pero pangalawa, kaya din tayong bigyan ng power ng pera natin. Kaya tayong bigyan ng kapangyarihan. At ang kapangyarihan sa mga tao, sa mga bagay-bagay, ay kaya ding ibigay ng Diyos. Pero kaya din niyang ibigay ng pera. Diba? Kapag merong pera, pag maraming pera at kayamanan, kaya-kaya nating magkaroon ng kapangyarihan. Hindi ko na kailangan mag-mention kung sino yung gumagawa niyan. Pero malamang alam na natin, nasa isip na natin. Dahil yung pera, kaya tayong bigyan ng kapangyarihan. And lastly, prestige. Prestige. Impluwensya. Diba ang Diyos, kayang-kaya tayong bigyan ng impluwensya. Pero ang pera, kayang-kaya din nating gamitin para magkaroon ng impluwensya. Diba? Karamihan sa atin, kung meron tayong maraming pera, mas marami tayong kaibigan. Mas marami tayong kamag-anak. Yan ang nakakalungkot na katotohanan. Pero marami din sa atin, ginagamit ang pera para mas magkaroon ng mas malawak na impluwensya. Pera, binibigay ay prestige, power, and protection. At yung tatlong yun nanggagaling din sa Diyos. Pero ano yung hindi kayang ibigay ng pera na kayang ibigay ng Diyos? Kaligtasan, buhay na walang hanggan. Yun ang hindi maibibigay sa atin ng pera. Yun ang hindi maibibigay sa atin ng kayamanan. Pero yun ang tanging bagay na tanging ang Diyos ang makabibigay sa atin. At yun ang ginawa ni San Bernardo. At yun din ang paanyaya sa atin. Kaya kung may mga bagay na pumipigil sa atin para masundan ng Diyos, malamang kailangan muna natin itong ilapag. Malamang kailangan natin itong iwan. Nang sa ganon, patuloy tayong makasunod sa ating Panginoon at matupad yung sinasabi niya para sa atin na ang sumunod sa Kanya at iwan ng lahat ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan.